Huwag niyo pong gawin sa akin to, Day! Ginaya ko lang naman po yung ginawa ko dati nung hindi niyo pa po ako anak eh. Lumayo ka sa akin! Reincarnation. Naniniwala po ba kayo sa reincarnation? Naniniwala po ba kayo na tayo ay may tinatawag na past life? At may mga taong nabubuhay dito sa mundo sa pangalawa o pangatlong pagkakataon na? Tungkol po kasi dyan ang kwentong ibabahagi ko sana sa inyo ngayon, Sir Jupiter. Ako nga po pala si Oliver. Isa po akong 35 years old na security guard sa isang bangko dito sa Taguig. Bata pa lang po ako. Ang kwento sa akin ng mga magulang ko ay mahilig na raw talaga akong magkwento at magsalita ng mga bagay na may kinalaman umano sa dati kong buhay. Gayong ng mga panahong yun ay hindi ko pa naman talagang naiintindihan ang konsepto ng pagkakaroon ng past life. 5 hanggang 6 na taong gulang pa lang daw kasi nang magsimula akong kakitaan ni nanay ng kakaibang mga kilos na parang hindi na raw pangbata. Oliver, anak. Tingnan mo ang regalo sa'yo ng ninong mo. Wow! Baril-barilan! Salamat po, Ninong. Walang anuman, inaanak. Happy birthday! Baril-barilan na naman. Alam niyo namang ayokong pinahahawak ng mga bayolenteng laruan niyang si Oliver eh. Sus, ikaw naman, Mari. Ano bang gusto mong laruin nitong inaanak ko? Manika? Pagbigyan niyo na ako. Alam niyo namang matagal ko nang gustong magkaanak ng lalaki. Pero talagang babae ang ibinigay sa amin ni Lord. Oo nga naman, mahal. Ikaw naman normal lang naman sa bata yan. Ano pa nga ba ang magagawa ko? Hawak na ng bata. Kontrabida na naman ako kapag binawi ko yan. O siya, maglaro ka muna doon, Oliver. Sige, bahay-bahayan tayo. Pero dapat ako yung tatay, ha? Ping! Ping, ping, ping! Ping! Oh, higa ka na. Kasi binaril na kita, eh. Tapos ako naman. Anak, ano yung ginagawa mo? Bakit nakahiga ka dyan sa sahig? Naglalaro lang po ako, Nay. Patay na po kasi ako nito. Binaril ko na raw kunwari yung sarili ko, kaya nakahiga na po ako. Sus Mariosep, ano bang klaseng laro yung ginagawa mo? Saka, sino ba yung kinakausap mo dyan kanina? Akala ko may kalaro ka. Pero wala ka naman palang kasama rito. Meron po, Nay. Kalaro ko po yung anak ko dati. Naglalaro po kami ng bahay-bahayan. Tapos kunwari ako yung tatay niya. Tapos binaril ko sila ng nanay niya. Kaya nakahiga na po sila sa sahig. Marami pong dugo. Tapos umiyak po ako kaya po binaril ko rin yung sarili ko. Diyos ko, saan mo natutunan niyang ganyang klaseng laro? Yan na nga ba sinasabi ko? Kaya ayaw kitang bilhan ng ganyang laruan eh. Saka anak, mag-isa ka lang dito. Wala kang kasama. Nanay, ginaya ko lang naman po yung ginawa ko dati nung hindi niyo pa po ako anak eh. Nung iba pa po yung nanay at tatay ko, pulis po ako noon, Nay.
Pero masama po ako nun kasi ginawan ko po ng masama ang asawa ko saka po yung anak ko. Kaya po ganun ang ginawa ko. Nakita ko nga po eh. Nakahiga po ako sa kama. Tapos tumulo po yung dugo ko dito sa ulo ko. Pagkatapos po nun, bigla po akong napunta sa isang lugar na sobrang init po. Tapos, hindi ko na po matandaan yung iba, nanay eh. Sus, Mariosep. Anak, itigil mo yung pinagsasabi mo. Hindi totoo yan. Huwag mo na ulit sasabihin yan, maliwanag. Raul! Pagsabihan mo nga itong anak mo. Yan kasi ang sinasabi ko sa'yo. Kaya ayokong bigyan ng mga baril-barilan niyang batang yan eh. Kung ano-ano tuloy pumapasok sa utak. Mahal naman, bata yan eh. Talagang malikot pa ang imahinasyon niyan ngayon. Malikot ang imahinasyon. Sige nga, sabihin mo sa akin. Paano niya nalalaman kung paano maayos na humawak ng baril? Pati ang pagkasa, marunong na marunong. Saka Diyos ko, may kinakausap yung anak mo na hindi ko nakikita. Huwag ka nga aalis bukas ha. Ipapabendisyon ko yung batang yan sa simbahan. Samahan mo kami. Ilang beses din daw pong pinagtalunan ni nanay at tatay noon ang pagbibigay sa akin ng mga laruang baril ni tatay. Dahil nga po sa mga sinasabi at ikinikilos ko. Hanggang sa sinanay na lang mismo ang sumuko sa kapipigil sa akin dahil talagang matigas naman daw po ang ulo ko. Tungkol naman daw po sa mga alaalang ikiniwento ko sa kanila noon, unti-unti rin naman daw pong nawala yun noong lumalaki na ako. Naging normal naman akong bata pero talagang mahigpit pa rin sa akin si nanay. Kahit po gusto kong magpulis noon o magsundalo, ay talagang hindi siya pumayag. Kaya tinamad na lang din akong magkolehiyo. Pagka-graduate ko pa lang ng high school, nagtrabaho na ako bilang crew sa isang fast food. Hanggang sa nakapag-training po ako para maging isang security guard na siyang trabaho ko nga po hanggang ngayon. Pero yung dating normal kong buhay, Sir Jupiter, bigla na lang ulit nagbago nang magpakasal ako sa long-time girlfriend kong si Giselle. Ilang buwan po kasi matapos ang kasal namin, ay masayang-masaya niya po akong sinorpresa. Nandito na ako, mahal. Mahal! Oo, mahal. Grabe ka naman yatang sumalubong ngayon. Ang sweet mo ah. Ang bango mo pa. Parang may binabala ka yatang gawin ngayon ah. Sira! May surprise kasi ako sa'yo. Surprise? Ano naman yun? Saka, bakit? May okasyon ba? Akin na muna yung kamay mo. Ang dami mo namang pauso, mahal. Sige, heto na nga. Pregnancy test kit? Huh? Positive? Oo, mahal. Positive! Magiging tatay ka na. Hala, hindi nga. Seryoso ka rito, mahal? Oo nga sabi. Ang kulit. Yes! Thank you, Lord! Ano ka ba, mahal? Huwag mo akong basta-basta bubuhatin simula ngayon. Tandaan mo, may baby na dito sa tiyan ko. Ay, sorry, mahal. Natuwa lang kasi ako eh. Siya, halika na. Mag-celebrate na lang tayo. Celebrate? Anong klaseng celebration naman yan, Aber?
Doon tayo sa kwarto. Gawin nating kambal yan. Sira ka talaga. Itay, wag po. Wag niyo pong gawin sa akin to, Day! Day! Hating gabi ng parehong araw kung kailan sinabi sa akin ng asawa kong si Giselle na nagdadalang tao siya, Sir Jupiter, ay bigla na lang po akong inatake ng isang matindi at napakasamang bangungot. Sa panaginip ko, nakita ko po ang sarili ko na may hawak na baril. Habang itinututok ko yun sa isang nagmamakaawang babae na tinatawag naman akong tatay. Doon din sa panaginip na yun ay nakita kong kinalamit ko ang gatilyo ng hawak kong baril. Sa isang iglap ay nakita ko na lang pong nakahandusay sa sahig ng parang isang kwarto yung babae. Habang kayakap nito ang isang lalaking hindi ko kilala. At sa paanan naman nila ay isa pang babaeng medyo may edad na. Bigla raw akong umiyak noon. Pero damang-dama ko pa rin ang matinding galit sa dibdib ko sa hindi ko malamang dahilan. Parang naghalo-halo na yung nararamdaman ko. Pero ang nangingibabaw po sa lahat ay ang matinding pagsisisi sa nagawa kong kasalanan. Kaya naman nagdesisyon din daw ako nung itutok ang baril sa kanang sentido ko. Pagkatapos ay muli kong kinalabit ang gatilyo. Doon na po ako napamalikwas ng bangon. Nang maalimpungatan akong ganon, naramdaman ko pong napakasakit ng ulo ko. Kaya pati ang asawa kong si Giselle, nagising na rin mula sa mahimbing na pagkakatulog. Mahal? Uy, anong nangyari sa'yo? Binabangungot ako, mahal. At ang sakit ng ulo ko. Gusto mo bang ikuha kita ng gamot? Huwag na, mahal. Dito ka lang, please. Sa buong buhay ko, Sir Jupiter, ay noon lang din po ako natakot ng todo. Para kasing totoong-totoo kong nakita yung mga eksenang yun. Pakiramdam ko hindi yun galing sa panaginip at para talagang naranasan ko mismo yun. Ang buong akala ko po, Sir Jupiter, pagod lang ako ng gabing yun. Kaya bumalik lang ulit ako sa pagtulog noong medyo kumalma na ako. Pero mga ilang araw pagkatapos ng unang bangungot na yun ay naging sunod-sunod na po ang pag-atake ng masasamang panaginip sa akin. Walang pwedeng umalis sa bahay na to! Wala! Iday, parang awa mo na. Huwag mong gawin sa akin to! Iday! Ayoko na. Tigilan niyo na ako. Ayoko na! Halos araw-araw na lang yata ay ganun ang senaryong nangyayari sa akin tuwing sasapit ang hating gabi. Halos wala na akong tulog noon, Sir Jupiter. Nang gabing yun ay nakita ko na naman po ang paulit-ulit lang namang laman ng panaginip ko. Pero ang kaibahan lang,
Sa pagkakataong yun, kahit gising na ako, ay nagtutuloy-tuloy lang ang mga senaryo sa utak ko na para akong nanunood ng pelikula. Nakita ko ang sarili ko, nakahiga ako sa kama habang may tumutulong dugo mula sa sentido ko. Ang sakit-sakit daw ng ulo ko. Nanlalabo na ang paningin ko hanggang sa bigla na lang akong napunta sa isang lugar na sobrang dilim. Nakakarinig daw ako ng mga nakakatakot at malalagong na boses na tumatawa. At sobrang init daw ng lugar na yun. Nagbabagang tubig ang inaapakan ko. Hirap na raw ako dahil paulit-ulit na bumabalik sa utak ko yung kasalanang ginawa ko. Takot na ako noon, Sir Jupiter. Kaya hindi ko na namalayang nakasabunot na pala ako sa sarili kong buhok. At halos mabunot na ang mga yon sa higpit ng pagkakahawak ko. Mahal, ano bang nangyayari sa'yo? Lumayo ka sa akin, Giselle! Masama akong tao! Lumayo ka sa akin! Ano? Oliver, ano bang sinasabi mo dyan? Binabangungot ka na naman ba? Ha? Halika na. Dadaling kita sa ospital, baka iba na yan. Naramdaman ko pong bigla akong hinawakan ni Giselle sa braso ko, Sir Jupiter. Sinubukan niya akong tulungang makatayo, dahilan para mapatunghay po ako. Pero pag-angat pa lang ng tingin ko ay mabilis din akong nabuwal at napaupo ulit sa kama nang makita kong may nakatayong babae sa likod ni Giselle. Isang babaeng pamilyar ang mukha. Galit na nakatingin sa akin habang umiiyak. Yung babae, siya yung babaeng tumatawag sa akin ng tatay sa panaginip ko. Layuan mo ako! Demonyo ka! Layuan mo ako! Talagang naghihiyaw ako dahil sa sobrang takot. Halos mapaihina nga po ako nang wala sa oras noon. Bigla ko pang naitulak ang asawa ko na naging dahilan naman. Kaya bigla siyang nahulog sa kama. Kitang-kita ko pong umagos ang dugo sa hita at binti ng asawa kong buntis, pero hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin kaya wala akong magawa. Nakatitig lang ako kay Giselle habang siya ay nagmamakaawang tulungan ko siya. Oliver, ang bata! Tulungan mo ako! Dalhin mo ako sa ospital! Sus Mariosep! Giselle, ano nangyari sa'yo? Oliver, anong ginagawa mo? Bakit nakatitig ka lang sa asawa mo? Mabuti na lang po at nang gabing yun ay dumating ang mga magulang ko mula sa probinsya. Dinalaw nila kami ni Giselle sa tinitirhan namin sa Maynila para daw may kasama si Giselle habang pinagbubuntis nito ang panganay namin. Pero hindi nila inaasahang yun pa ang maaabutan nila sa bahay namin. Bumabalik na naman yung kawirduhan ni Oliver, Raul. Sabi ko sa'yo dapat talaga noon pa natin pinatingnan yung anak natin. Pwede ba, Brenda? Hindi sira ulo ang anak mo. Hindi ka ba nakikinig sa kanya? Yung nakikita niya, yun ang nangyari sa kanya sa dating buhay niya. Hanggang ngayon ba, iniisip mo pa rin gawa-gawa lang ni Oliver ang lahat?
Halos hindi na alam ng pamilya ko kung ano nang gagawin sa akin. Mabuti na lang po talaga hindi na paano ang bata sa sinapupunan noon ni Giselle. Kundi ay talagang hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Sobra po akong nagsisi na nagawa ko siyang masaktan kahit na hindi ko naman sinasadya yun. Pero dahil po doon, nagsimula kong layuan ng asawa ko. Niayaw kong dumikit siya sa akin o kahit magtabi kami sa higaan dahil sa takot na baka masaktan ko ulit siya. O di kaya ay magawa ko ulit yung mga bagay na nagawa ko noon sa dati kong buhay. Opo, Sir Jupiter. Naniniwala akong totoong nangyari sa akin ang mga alaalang nakikita ko. Naniniwala akong yun ang naging past life ko. At naniniwala rin po akong dahil doon ay napunta ako sa dapat kong kalagyan bago ako muling nabuhay at ipinanganak dito sa mundo. Ang hindi ko lang po talaga alam ay kung bakit hanggang sa buhay na ito ay kailangan kong pagdusahan yun. Bakit kailangang maalala ko pa yun na siyang naging dahilan para lumayo ng lumayo ang loob sa akin ni Giselle? Hindi na po ako halos umuwi sa bahay namin. Talagang iniwasan ko ang asawa ko kahit na alam kong nasasaktan ko siya. Hindi ko rin kasi siya magawang lapitan dahil palagi pa rin nakabantay sa kanya yung babaeng nakikita ko rin sa panaginip ko. Para bang ayaw akong palapitin ito sa mag-ina ko. Para bang sinasabi niyang baka gawin ko rin sa kanila ang ginawa ko noon sa kanya. Mahal, kumain ka na ba? Ipaghahain kita. Hindi na. May kukunin lang naman ako pero aalis ulit ako. Huwag mo na akong hintayin. Bukas na ako uuwi. Hindi ba pwedeng samahan mo muna ako ngayon? Mahal, kabuhanan ko na. Hindi mo man lang ba gustong alagaan kami ng anak mo? Ilang buwan ko nang tinitiis yung ganyang pagtrato mo sa amin. Sawang-sawa na akong umintindi dyan sa kabaliwan mo. Anong sinabi mo? Para pong biglang nagpanting ang tenga ko sa sinabing yun sa akin ni Giselle. Nag-init agad ang ulo ko kaya nilapitan ko siya at wala sa loob na naitaas ko ang kamay ko na parang handa ko na siyang sampalin. Kung hindi ko lang po naramdamang biglang may humawak na sa braso ko. Bigla kong nabawi ang kamay ko dahil napakalamig ng balat ng dumampi sa akin. Paglingon ko, nakita ko ulit yung babaeng tumatawag sa akin ng tatay sa panaginip ko. Umiiling siya at umiiyak. Pero sa pagkakataon pong ito ay hindi siya galit. Bigla akong napaluhod. Nagsisi ako at napaiyak na lang din ako sa sarili kong mga palad. Parang doon ko napagtanto lahat ng ginagawa ko. Sa sobrang takot kong mangyari ulit ang nangyari noon, parang lalo tuloy yung nagkakatotoo. Mahal, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Patawarin mo ako. Mahal, please, bumalik ka na sa akin. Ayoko na nito. Kung ano man ang nangyayari sa'yo, harapin natin nga na magkasama, ha? Huwag mong suluhin. Asawa mo ko at magkakaanak na tayo.
Kailangan ka namin, please! Nang mga oras na yun ay mahigpit kong niyakap si Giselle pagkatapos ng ilang buwang pag-iwas ko sa kanya. Noon ko talagang naramdaman kung gaano ako kasabik sa asawa ko. Miss na miss ko na pala siya. Paulit-ulit po akong humingi sa kanya ng tawad at mabilis namang ibinigay sa akin yun ni Giselle. Sa kondisyong dadalaw kami sa simbahan kung saan kami ikinasal at magdadasal ng magkasama. Pagkatapos po noon, Sir Jupiter, nagdesisyon na rin akong humingi ng professional help para makarecover sa dinanas kong trauma. Kahit na medyo may kamahalan, ay ginawa ko po ang lahat para lang makapagpatingin ako sa isang psychiatrist. Ganun na rin po si Giselle. Ginawa namin yon para sa anak namin na malapit na talagang ipanganak ng mga araw na yon. Sa kabutihang palad, naging maayos naman po ulit ang pagsasama namin ni Giselle. Laking pasasalamat ko na lang na naayos namin ang lahat bago pa man ipanganak sa mundo ang panganay ko. April 30 ng taong 2020, nang ipanganak po ni Giselle ang panganay namin. Kakaputok pa lang ng balita noon tungkol sa pagkalat ng pandemic. Pero pakiramdam ko ay yun na ang pinakamasayang araw ko sa buhay. Babae po ang naging panganay namin, Sir Jupiter, at pinangalanan namin siyang Vercel. Abay, kagandang bata nitong apo ko ah. Manang-mana sa lola. Sus, masyado na mo bilib sa sarili ring lola mo, apo. Huwag kang maniniwala. Sa lahat ng nangyari sa pamilya namin, Sir Jupiter, ay malaki pa rin po ang pasasalamat ko sa Diyos na hindi niya ako hinayaang magpadala sa takot. Ngayon po ay 3 taong gulang na ang anak namin at sa katunayan nga ay malapit na itong masundan dahil buntis po ulit ngayon ang asawa kong si Giselle. Aminin ko po, Sir Jupiter, kung minsan natatakot pa rin ako sa tuwing maaalala ko ang nangyari noon. Pero dahil na rin po sa suporta ng pamilya ko, ay mabilis ko itong nakakalimutan. Bukod pa po doon, naniniwala na ako ngayon na lahat ng nangyayari ay may kaakibat na rason. Naniniwala po ako na ang muling pagsilang ko dito sa mundong ito ay isang paraan ng Diyos para bigyan ako ng ikalawang pagkakataon na itama ang mga naging pagkakamali ko sa dati kong buhay. At ipinapangako ko pong gagawin ko ang lahat para lang yun ay matupad. Sana po ay nagustuhan ninyo ang kwento kong ito na dito ko na po tatapusin. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang dito na lamang po. Bumabati ng magandang gabi, Oliver. At alam kong ito ang isa sa mga hinihintay nyo laging portion
ang shoutout portion. Kaya mag-shoutout tayo sa Maceda family, kay Kilabot King, Jen Cruz, kay Mayumi Makisig, Joanne Simon, ganon din kay Camille Montorio, Karen Stoney, RJ Mendez, Rizali Mendez, at kay Lance Arsenal. Magbasa naman tayo ng ilan sa pinakamagandang comment mula kay Annalie Mahusay at kay Nestle Roble. Sabi ni Annalie, listening from Saudi Arabia, salamat sa araw-araw na pag-upload. Nakakawalan ng homesick. God bless you all. Sabi naman ni Nestle Roble, happy listening from Noveleta, Cavite. Lagi po akong nakikinig ng kwento nyo habang naglilinis ng bahay ng amo ko. Pa-shoutout na din po Resle Roble Mametes. Salamat po. Sa mga hindi po nabanggit, kayo po ang susunod sa susunod na episode. Huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan nyo. Muli po mula sa bumubuo ng kwentong takipsilim. Ito po ang inyong lingkod, Jupiter. Nagpapasalamat.